Noong taong 1998, sa isang maliit na bayan sa may Batangas, may isang palengking palaging abala tuwing umaga. Dito nagtitipon ng mga tao para bumili ng sariwang gulay, prutas, isda at karne. Isa sa mga kilalang tindera dito ay si Aling Clara, isang masayahin at matulungin na babae na nagtitinda ng sariwang baboy at baka. Kilala si Aling Clara sa pagiging mabait at masipag. Halos lahat ng mamimili ay bumibili sa kanya dahil sa malinis niyang paninda at sa kanyang matamis na ngiti. Pero sa kabila ng kanyang kabaitan, may mga bulong-bulungan sa bayan na tila may hindi pangkaraniwang nangyayari sa kanyang tindahan. Minsan nga, may mga nagsasabing may kakaibang amoy sa kanyang pwesto tuwing madaling araw. Ang iba naman ay nakakadinig na mahihinang ungol mula sa likod ng kanyang tindahan. Pero dahil kilala siya sa pagiging mabuting tao, walang sino mang naglakas loob na magtanong o mag-usisa. Hindi rin nakakatulog ang ilang residente dahil may biglang nawawala sa kanilang bayan. Kadalasan, ito ay mga bata at matatanda na huling nakikitang dumaan malapit sa may palengke. Pero dahil walang ebidensya, nanatili lamang itong mga haka-haka. Hanggang sa isang gabi, isang lalaki ang nakasaksi ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lihim na matagal nang itinatago ni Aling Clara. Itago na lang natin siya sa pangalang Gardo. Siya po ang aking kababata. Isang batang kargador sa palengke. Madalas ay naiiwan hanggang 10 oras ng gabi upang mag-ayos ng kanyang paninda. Hanggang sa isang gabi, habang siya ay pauwi na, napansin niyang may ilaw pa din sa tindahan ni Aling Clara. Dahil sa kanyang pagkausisa, sumilip siya mula sa may labas. Nakita niyang may malaking itim na bayong si Aling Clara at tila may laman ito na gumagalaw. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng bayong at laking gulat ni Gardo nang makita niya ang isang maliit na katawan ng bata at wala na itong malay. Napatakbo si Gardo sa takot, pero bago pa siya makalayo, bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. At pagkalingon niya, nakita niya ang mga mata ni Aling Clara, kulay pula, kumikislap at puno ng gutom. Ang hindi alam ng mga taga-baryo, si Aling Clara ay isang aswang na mga agaw ng laman loob. Dahil tuwing gabi, hinuhuli niya ang kanyang mga biktima. Karaniwan ay mga bata o matatandang mahihina at tinatanggal ang kanilang mga laman loob upang gawing karne para sa kanyang paninda. Kaya pala laging sariwa ang kanyang paninda at kaya pala hindi nauubusan ng supply kahit minsan ay kaunti lang ang kinakatay na hayop sa bayan. Si Gardo, na ngayon ay nanginginig na sa takot, ay pilit na tumakbo papalayo. Pero bago pa siya makatakbo, naramdaman niyang lumutang siya sa ere dahil hinawakan siya ni Aling Clara gamit ang hindi pangkaraniwang lakas. Bumulong ang tindera sa kanya at sinabing, "Pasensya ka na iho, pero kailangan ko ng bagong paninda bukas." Alam ni Gardo na wala siyang laban, ngunit sa isang iglap, naalala niya ang krus na palaging suot niya sa kanyang leeg. Isang pamana mula sa kanyang lola. At sa desperasyon niya, hinawakan niya ito at itinapat sa mukha ni Aling Clara. Isang matinis na sigaw ang pumuno sa palengke. Nabitawan siya ng aswang at nagkaroon siya ng pagkakataong tumakbo ng mabilis papunta sa pinakamalapit na bahay. Nagising ang buong baryo sa kanyang pagsigaw at nang malaman ng mga tao ang kanyang kwento, nagdesisyon silang puntahan ang tindahan ni Aling Clara. Pero nang makarating sila doon ay wala na ito. Lahat ng gamit sa loob ay iniwanan, pati ang mga
karne na nakahain sa mesa na para bang hindi na muling babalik si Aling Clara. Lumipas ang mga buwan at bumalik sa normal ang buhay sa baryo, pero walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kay Aling Clara. Hanggang sa isang gabi, may isang bagong tindera ang dumating sa may palengke. Maganda ito, mabait at masarap din ang kanyang paninda. Pero isang gabi, may nakakita sa kanya na nagbubuhat ng isang malaking bayong na gumagalaw-galaw. At sa sandaling iyon, napagtanto ng mga taga-baryo na bumalik siya at hindi pa tapos ang kanyang pangangaso. Taong 1985, sa isang tahimik na bayan sa Capiz, may isang kilalang tindera sa palengke at ito ay si Aling Marta. Kilala siya sa pagbebenta ng murang karne ng baboy at manok, kaya naman dagsa ang mga mamimili sa kanyang pwesto tuwing umaga. Sa kabila ng kanyang pagiging masipag at palakaibigan, may isang bagay na hindi maipaliwanag ang mga tao. Bakit hindi siya nauubusan ng kanyang paninda kahit kaunti lang ang pumapatay ng baboy sa kanilang bayan? May mga nagtataka pero walang naglakas loob na magtanong. Hanggang sa isang gabi, may isang lalaki na hindi sinasadyang natuklasan ang lihim ni Aling Marta. Isang lihim na mas madilim kaysa sa inaakala ng lahat. Ito po ang aking tiyuhin, si Tito Mando. Isang butcher sa palengke at madalas na nagdadala ng karne sa mga tindera. Napansin niyang hindi siya kailanman naghatid ng baboy kay Aling Marta, pero araw-araw ay marami itong paninda. Hanggang sa isang gabi, napagdesisyonan niyang manmanan ang matandang tindera para alamin kung saan ito kumukuha ng paninda. Nagkubli si Tito Mando malapit sa bahay ni Aling Marta. Bandang hating gabi, nakita niyang lumabas ito ng bahay. Hindi bilang isang matandang tindera, kundi bilang isang itim at matulis na nilalang na may mahahabang kuko at mga kumikinang na pulang mata. Dahan-dahan itong naglakad sa masukal na bahagi ng gubat. Dala ang isang itim na sako. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil si Aling Marta ay isang aswang. Mula sa likod ng isang malaking puno, hindi humihinga si Tito Mando habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Aling Marta. Dahan-dahan niyang binuksan ang itim na sako at sa loob nito, bumungad ang isang bagay na nagpanginig sa kanyang katawan. Isang putol na braso ng tao ang kanyang nakita. Napasandal si Tito Mando sa may puno. Pilit na pinipigil ang sarili na mapasigaw. Ang sako ni Aling Marta ay punong-puno ng mga pirasong bahagi ng katawan ng tao. Mga kamay, paa at isang ulo na tila galing pa sa isang bata. Nakita niya kung paano inilabas ni Aling Marta ang mga laman loob at sinimulang nguyain ito na parang hayop. Duguan ang kanyang bibig habang nilalantakan ang isang putol na hita. Hindi na nakatiis si Tito Mando at dahan-dahan siyang umatras, ngunit natapakan niya ang isang toyong sanga. Napalingon si Aling Marta, diretso ang tingin sa direksyon ni Tito Mando. Tumigil ang kanyang pagkain at sa isang iglap ay nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman lang ni Tito Mando ang malamig na hininga sa kanyang batok dahil nasa kanyang likod si Aling Marta. Naniga si Tito Mando sa kanyang kinatatayuan. Ramdam niya ang malamig na hininga ni Aling Marta sa kanyang batok. Nanlilimahid ito sa dugo at may nakasabit pang litid sa gilid ng kanyang bibig. Bigla na lang may nadinig si Tito Mando sa kanyang isipan. Tinatanong siya kung ano ang ginagawa mo rito.
Bagamat hindi nagsasalita si Aling Marta, ramdam ni Tito Mando ang tanong sa kanyang isipan dahil isang malamig na bulong na pumasok mismo sa kanyang utak. Dahan-dahan siyang tumalikod, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nakatayo si Aling Marta o kung ano man ang nilalang na nasa harapan niya ngayon. Ang balat kasi nito ay halos kulay itim na, kulubot at hindi na mukhang tao. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matutulis, tila yari sa bakal. Ang mga mata nito ay puro pula at wala ng puti, wala na ding kulay itim, kundi purong nagliliyab na dugo lang. Muli nitong ibinuka ang kanyang bibig at bumagsak mula rito ang isang piraso ng laman na mukhang mula pa sa isang tao. Si Tito Mando ay hindi na nakapag-isip pa kaya tumakbo na siya. Nagmamadaling tumatakbo si Tito Mando sa masukal na bahagi ng gubat. Ang kanyang mga paa ay dumudulas sa basa at madamong lupa. Pero hindi niya alintana ang sakit ng kanyang mga binti dahil ang tanging mahalaga ay makalayo siya kay Aling Marta sa nilalang na hindi na niya matatawag pa na tao. Maya-maya ay isang malamig na bulong ang kanyang narinig at sinabing hindi ka na makakatakas pa. Tila nagmumula mismo sa hangin sa paligid niya. At nung napalingon siya ay wala siyang nakitang kahit ano sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang mabilis at magaan na yabag sa kanyang likuran at hindi ito yabag ng isang normal na tao dahil napakabilis nito. Napagtanto niyang hindi siya basta tinatakbuhan ni Aling Marta dahil mukhang pinaglalaruan siya nito. Sinubukan niyang lumiko sa isang makipot na daan sa pagitan ng dalawang puno. Ngunit sa kanyang harapan, nakatayo na si Aling Marta. Walang tunog at walang babala. Naglakad ito papalapit sa kanya at dahan-dahan na parang isang hayop na natutuwa sa takot ng kanyang biktima. Si Tito Mando sa matinding sindak ay napaatras hanggang sa matalisod siya sa isang nakausling ugat ng puno at napabagsak si Tito Mando. Sumadsad sa lupa at napangiwi sa sakit. Bumagsak din ang kanyang daladalang itak, ang tanging sandatang meron siya. At bago pa niya ito makuha, isang matalim at duguan ng paa ang dumagan sa kanyang kamay at dinudurog ito sa lupa. Si Aling Marta ay nakangiti at nagpapakita ng kanyang matatalas at makakapal ng ngipin na para mga pangil ng buwaya. Duguan at nanginginig ang kamay ni Tito Mando habang dinadaganan ito ng matalim na paa ni Aling Marta. Pakiramdam niya ay madudurog na ang kanyang mga buto at kahit anong pilit niyang alisin ang kanyang kamay ay hindi niya magawa. Sa kanyang harapan, nakangiti ang halimaw na tindera na tila nag-e-enjoy sa paghihirap niya. Ngunit sa kabila ng matinding takot, isang ideya ang pumasok sa isip ni Tito Mando. Sa kanyang libreng kamay, dinampot niya ang isang dakot na lupa at itinapon ito sa mga mata ni Aling Marta. Napaatras ang halimaw, tumitili habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Ang saglit na pagkakataong ito ang nagbigay kay Tito Mando ng tsansa, kaya naman sinunggaban niya ang kanyang itak at buong lakas na hinataw ito sa binti ng aswang. Isang malalim na sugat ang lumitaw sa hita ng nilalang at sa unang pagkakataon, nadinig ni Tito Mando ang isang tunay na sigaw ng sakit mula kay Aling Marta. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras kaya tumakbo na agad si Tito Mando hanggang may oras pa. Habang tumatakbo si Tito Mando sa gubat, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang kanyang nilalakbay pero hindi siya tumigil dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makaligtas siya. Maya-maya pa, nakakita siya ng liwanag sa dulo ng kagubatan, ang daan palabas. Ngunit bago pa siya makarating,
Isang malakas na yabag ang dumagungdong sa lupa sa kanyang likuran. Si Aling Marta ay humabol na. Ngunit hindi na siya ang dating matandang tindera. Nagbago na ang kanyang anyo. Mas malaki, mas mabilis at mas nakakatakot. Sinabi ni Aling Marta kay Tito Mando na dito ka lang. Sa desperasyon ni Tito Mando, ipinikit ni Tito Mando ang kanyang mga mata at sumigaw ng buong lakas habang iwinawasiwas ang kanyang itak. At sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang malakas na tibok ng puso ni Tito Mando ang nadidinig niya. Hawak niya ang kanyang itak. Duguan ito, mabigat at nanginginig ang kanyang kamay. Dahil sa kanyang harapan, si Aling Marta ay muling nagbabago ng anyo. At malayo na ito sa pagiging mukhang tao. Ang kanyang katawan ay mas lumaki. Mas humaba pa ang kanyang mga kamay at paa. At ang kanyang balat ay tila nasusunog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang bibig ay mas lumapad, puno ng matatalas na pangil, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pulang liwanag. Sinabi ni Aling Marta kay Tito Mando na wala ka nang matatakbuhan. Muli ay hindi gumalaw ang bibig ng aswang pero nadinig niya ito sa kanyang isipan. Isang malamig na boses na pumupunit sa kanyang utak. Ngunit hindi na natakot si Tito Mando. Dito na niya tatapusin ang lahat. Pero isang mabilis na galaw na paglundag ni Aling Marta ang ginawa nito. Nakita ni Tito Mando ang matatalim na kuko patungo sa kanyang muka. Pero sa huling saglit, napayuko siya at buong lakas na sinaksak ng itak sa tagiliran ng aswang. Napahiyaw si Aling Marta. Lumayo ito ng bahagya pero hindi pa tapos si Tito Mando. Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at muling humataw. Tinamaan niya ang tuhod ng halimaw, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Ngunit kahit nakahandusay ito, pilit pa ding bumabangon si Aling Marta. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay si Tito Mando. Kaya sa huling pagkakataon, isang malakas na hataw ng itak ang pinakawala ni Tito Mando, diretso sa leeg ng halimaw, at isang ulo ang gumulong sa lupa. Ang katawan ni Aling Marta ay nanginig at gumalaw-galaw pa ng ilang saglit bago tuluyang bumagsak. Natapos na ang bangungot. Hawak pa rin ang kanyang dugo ang itak at napaluhod na si Tito Mando. Habol ang kanyang hininga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Sa dahan-dahang pagliwanag ng silangan, unti-unting bumalik ang tunog ng paligid. Ang mga kuliglig, ang malamig na hangin, ang amoy ng lupa matapos ang kaguluhan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas na siya. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Tito Mando. Ngunit hindi na siya kailanman bumalik pa sa tindahan ni Aling Marta. Hanggang isang araw, dumaan siya sa may palengke sa bayan. Meron siyang napansin na bagong tindera sa dating pwesto ni Aling Marta. Isang matandang babae. May malumanay ng ngiti, pero sa isang saglit nang magtama ang kanilang mga mata, may naramdaman siyang kilabot dito. Sa kanyang isipan, may boses na bumubulong. Sinasabi nito na nagkita na tayo noon, hindi ba? Napakurap si Tito Mando at nang bumalik ang kanyang tingin ay wala na ang matanda. Muli siyang naglakad at lumingalinga pero hindi niya na ito nakita pa. Taong 1998, sa isang maliit na bayan sa Visayas, may isang tanyag na karinderya. Ang karinderya ni Aling Sima, ang paboritong kainan ng mga tao sa bayan. Kilala ito sa malinamnam na ulam,
lalo na ang adobong baboy, kaldereta at pritong manok. Kahit ang mga dumadaan lang sa bayan ay sinasabing hindi maaaring hindi tikman ang pagkain dito. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng karinderya, may mga bali-balitang kumakalat. Ayon sa matatanda, may kakaiba daw sa lutong pagkain ni Aling Sima. May mga nawawalang hayop kasi sa paligid, mga aso, pusa at minsan kahit kambing ng mga taga-bayan. Ngunit kahit anong imbestigasyon ay walang nakikitang ebidensya na may kinalaman si Aling Sima. At dahil dito, patuloy pa ding dumarayo ang mga tao sa kanyang kainan. At doon na nagsimula ang kwento ng isang binatang nagtangkang tuklasin ng lihim sa loob ng karinderya. Si Danilo, isang construction worker, ay isa sa mga madalas kumain sa karinderya ni Aling Sima. Hindi niya alintana ang mga sabi-sabi tungkol sa kainan dahil sobrang sarap ng pagkain doon at napakamura pa. Ngunit isang gabi, may kakaiba siyang napansin dito. Isang matandang pulubi ang pumasok sa karinderya. Payat na payat ito, madumi at halatang ilang araw nang hindi kumakain. Nilapitan nito si Aling Sima at nagmakaawa. Sinabi nito na kahit kaunting pagkain lang po. Ngunit sa halip na bigyan ito ng pagkain, sinigawan ito ni Aling Sima at itinaboy palabas. Nagulat si Danilo dahil kilala niya si Aling Sima bilang mabait sa kanyang mga suki. Bakit tila galit na galit ito sa isang pulubi? Nang lumabas ang matanda, sumulyap pa ito kay Danilo. May kakaibang kinang ang kanyang mga mata at bago ito tuluyang nawala sa dilim, mariin itong bumulong kay Danilo at sinabing, "Huwag kang kakain dito, baka ikaw ang isunod niya." Nagkaroon ng kaba si Danilo. Ano kaya ang ibig sabihin ng matanda? Pagkatapos madinig ang babala ng matandang pulubi, hindi na mapakali si Danilo. Pilit niyang inaalis sa isipan ang kakaibang sinabi nito. Ngunit sa tuwing kakain siya sa karinderya, bumabalik sa kanya ang mga salitang iyon. Hanggang sa isang gabi, napagdesisyonan niyang alamin ang totoo. Nagkunwari siyang lasing at nagpaiwan sa isang sulok malapit sa karinderya. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Aling Sima kapag sarado na ang tindahan. Eksaktong hating gabi nang makita niyang may dalawang lalaking pumasok sa likod ng karinderya. May dala silang isang sako na parang may laman at mabigat ito at gumagalaw. Napabulong si Danilo sa kanyang sarili at sinabing ano yun. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa isang maliit na butas sa may dingding. At doon niya nakita ang isang nakakapangilabot na eksena. Binuksan ni Aling Sima ang sako at bumungad ang isang babaeng nakagapos at buhay pa ito. Nagsalita ang isang lalaki. "Aling Sima, ito na yung inorder mong karne." At sa harap mismo ni Danilo, nakita niyang unti-unting nagbabago ang anyo ni Aling Sima. Ang kanyang muka ay lumapad, ang kanyang mga mata ay lumaki, at ang kanyang bibig ay bumuka ng sobra. Nagpapakita ng matatalas na pangil. Si Aling Sima ay isang aswang, at hindi basta aswang, isang halimaw na kumakain ng laman ng tao. Nanlalamig si Danilo habang nakasilip sa butas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil si Aling Sima, ang babaeng kilala sa kanilang bayan bilang mabait at mahusay magluto, ay isa palang halimaw o isang aswang. Mabilis na ginalaw ni Aling Sima ang kanyang matutulis na kuko at pinunit ang leeg ng babaeng nakagapos. Napugto ang sigaw nito habang dumadaloy ang dugo pababa sa may sahig. Sa isang iglap, sinimula ng aswang ang pagsibasib sa laman ng kanyang biktima, tila isang gutom na hayop. Ang dalawang lalaking nagdala ng sako
ay nanonood lang, tila sanay na sa ganitong eksena. Bumulong pa ang isang lalaki at sinabing, "Ang sariwang karne talaga ang pinakamasarap." Sumagot naman ang isa pa at sinabing, "Mas mabenta ang adobo kapag bagong karne ang ginagamit natin." Halos masuka si Danilo. Ang mga ulam sa karinderya, ang adobo, kaldereta, pritong karne ay hindi baboy o manok ang sangkap, kundi laman ng tao. Halos hindi makahinga si Danilo, para siyang naipit sa isang bangungot na hindi niya matakasan. Si Aling Sima ay isang halimaw. Ang mga lalaking kasabwat niya, ang laman ng ulam sa karinderya. Ang lahat ng ito ay umiikot sa kanyang isipan. Dapat siyang makatakas, kaya naman dahan-dahan siyang umatras mula sa dingding, ngunit nabali ang isang tuyong sanga sa ilalim ng kanyang paa. Napalingon si Aling Sima. Ang kanyang malalaking mata ay sumilay sa dilim at sa isang iglap sumingot siya sa hangin na tila may naaamoy. Bumulong si Aling Sima at sinabing may tao. Napakapit si Danilo sa may dibdib niya. Alam niyang kapag natuklasan siya ay katapusan na niya. Isa sa mga lalaking kasabwat ni Aling Sima ang sumilip sa may bintana. Muntik nang magtama ang kanilang mga mata. Pero sinabi ng lalaki pagsilip niya ay wala namang tao sa labas. Pero tila hindi kumbinsado ang matandang aswang. At nagsalita si Aling Sima at sinabing, "Iba ang aking pang-amoy. May tao rito at nakikita ko ang anino niya sa dilim." At sa isang iglap ay bigla siyang sumunggab palabas. Lumundag si Aling Sima palabas ng karinderya. Sumigaw siya na huwag hayaang makatakas at sumunod na ang dalawang lalaking kasabwat niya. Tumakbo si Danilo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pinilit niyang patakbuhin ang kanyang katawan sa gitna ng dilim at sa kanyang likuran. Nadidinig niya ang mga mabibilis na yabag at isang nakakakilabot na tunog. Ang tunog ng isang nilalang na nagbabago ng anyo. Nagbago ang anyo ni Aling Sima. Ang kanyang katawan ay naging mas payat, mas matangkad. Ang kanyang balat ay kumukulubot na parang tuyong kahoy. At ang kanyang mukha ay humaba. Nagmukhang isang hayop na may matatalas na pangil. Siya ay naging isang balbal. Isang aswang na dalubhasa sa pagkain ng laman ng tao. At sa bilis niyang iyon ay hindi siya basta matatakasan. Nagpalingalinga si Danilo. Nakita niya ang isang lumang kamalig sa dulo ng masukal na daan. Wala na siyang ibang choice kundi tumakbo siya papasok. At pagkasara niya ng pinto, dumagan siya sa kahoy na harang at isang malakas na dagundong ang gumalaw sa may pinto. Nadidinig niyang nag-uusap ang dalawang lalaki at sinasabing nasaan siya ngayon at paano siya makakatakas. Maya-maya ay nagsalita si Aling Sima at sinabing, "Buksan mo ang pinto, Danilo." Napakagatlabi si Danilo. Nadidinig niya ang boses ni Aling Sima sa labas ng kamalig. Malalim, matalim at puno ng gutom. Hindi siya sumasagot. Yumanig ang buong pinto at napaatras siya. Si Aling Sima ay hindi basta-basta titigil. Dinig niya ang tunog ng mahahabang kuko na humahagod sa kahoy. Bumulong ulit si Aling Sima at sinabing, "Naaamoy ko ang dugo mo at napakatamis nito." Nanlamig ang pawis ni Danilo. Iniisip niya kung saan daanan siya lalabas, kaya naman lumingalinga siya. Doon niya napansin sa gilid ng kamalig, may butas sa dingding. Pero sakto lang para makadaan siya dito. Nang biglang napunit ang isang bahagi ng pinto. Isang itim na kamay na may matutulis na kuko ang lumusot papasok at pilit siyang inaabot. Wala ng oras at mabilis siyang sumuot sa butas. Sumigaw ang halimaw at sinabing huwag kang tatakbo, pero mabilis si Danilo.
Humango siya palabas ng kamalig. Tumakbo sa makitid na daan papunta sa kakahuyan. Hindi niya inisip kung saan siya mapupunta. Ang mahalaga ay makalayo siya sa aswang. Ngunit sa itaas ng puno ay may gumagalaw at sinabing huli ka. Mula sa sanga ay bumagsak si Aling Sima diretso sa kanyang harapan. Nakangisi si Aling Sima sa kanyang harapan. Ang kanyang mahahabang kuko ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Sinabi pa ni Aling Sima na wala ka ng tatakbuhan. Nagtangkang umatras si Danilo, pero bago pa siya makagalaw, inabot ni Aling Sima ang kanyang binti at napasigaw si Danilo sa sakit. Ang hapdi ng mga kuko nito ay parang pumupunit sa kanyang laman, ngunit hindi siya sumuko. Sinipa niya ang muka ng aswang at napaigkas si Aling Sima. Saglit siyang nabitawan nito, sapat na para makalayo si Danilo. Mabilis siyang bumangon at tumakbo muli sa kakahuyan, pero hindi nagtagal. Isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang tagiliran. Parang tinamaan siya ng bato. Gumulong siya sa may lupa at pagtingala niya, isa sa mga lalaking kasabwat ng aswang ang bumato sa kanya at nakapalibot na ang mga ito. Ang mga halimaw ay nakapaligid sa kanya at unti-unting lumalapit. Sumigaw pa ang isang lalaki at sinabing, tapusin na natin siya, Aling Sima. Pero tumugon ang matanda at sinabing huwag muna. Gusto kong matikman ang takot niya bago ko siya lantakan. Ngumisi siya at inilabas ang dila at dinilaan ng dugo sa kanyang mga kuko. At sinabi ni Aling Sima na matamis ang dugo nito tulad ng kanyang inaasahan. Ngayon ay napapalibutan na si Danilo. Si Aling Sima at ang dalawa niyang kasamahan ay unti-unting lumalapit sa kanya. Nakangisi at sabik sa kanyang laman. Wala na siyang laban. Wala na siyang matatakbuhan pa. Pero may isang bagay silang hindi alam tungkol sa kanya. Nang sabihin ng isa sa mga lalaking aswang na tapusin na natin to, sumagot na si Aling Sima na oo nga at oras na para kumain. Lumapit sila at itinaas nila ang kanilang mahahabang kuko. Nang biglang bumaliktad na ang sitwasyon. Sa isang iglap ay bumangon si Danilo. Hindi na siya nanginginig pa. Sa halip ay nakangiti na siya. Sinabi ni Danilo na kayo ang nagkamali. Akala nyo ako ang inyong biktima. Biglang lumamig ang paligid. Biglang nakaramdam ng takot si Aling Sima. Ano itong nararamdaman niya? Bakit parang hindi na si Danilo ang dating Danilo? Nagkatinginan ang dalawang lalaking aswang. Nagtanong ang isang lalaki at sinabing, Aling Sima, ano ito? Pero bago pa makasagot ang matanda, bumigat ang hangin at sa harapan nila, unti-unting nagbago si Danilo. Ang kanyang balat ay dumilim, ang kanyang mata ay naging itim, at sa kanyang likuran may lumabas na dalawang matutulis na pakpak. Sumigaw si Aling Sima at sinabing, anong klase kang nilalang? Biglang ngumisi si Danilo at sinabi niyang, isang bagay na hindi niyo na dapat ginalaw. Nanginginig na sa takot si Aling Sima. Ang akala nilang biktima ay isa palang mas mabangis na nilalang. Si Danilo na kanina'y nagmumukhang mahina ay nakatayo ngayon sa harapan nila, isang tunay na halimaw. Umusal si Aling Sima at sinabing hindi ito maaari, pero huli na ang lahat. Sa isang iglap ay lumipad si Danilo palapit sa isang lalaking aswang. Napasigaw ito nang biglang sinabasib ni Danilo ang kanyang leeg. Bumagsak ang katawan nito at nangingisay sa lupa at wala ng buhay. Napasigaw ang isa pang lalaki at sinabing, monstro ka rin, pero hindi na siya nakatakbo. Mula sa kanyang likod, hinablot siya ni Danilo at binali ang kanyang leeg. Bumagsak din ang katawan niya sa lupa at wala ng buhay. Si Aling Sima na lang ang natitira. Ang matandang aswang na minsang nagpahirap sa maraming tao, siya na ngayon ang takot na takot.
Humingi ng tawad si Aling Sima kay Danilo at lumuhod siya sa harapan nito at sinabing bibitiwan niya na ang kanyang karinderya at aalis na siya. Ngunit ngumisi lang si Danilo at lumapit siya sa matanda. At bago pa man makatakbo si Aling Sima, isang malakas na hampas ang tumama sa kanya at naputol ang kanyang ulo at bumagsak sa lupa ang kanyang katawan na wala ng buhay. Natapos ang lagim sa karinderya. Si Danilo, ang nilalang na mas malakas pa sa aswang, ang siyang naging tagapaghiganti ng mga inosenteng biktima. At sa huling pagkakataon, tinignan niya ang lumang karinderya, saka siya tumalikod at nawala sa dilim. Istorya Tagalog Horror Stories.